Okay, eto i-welcome na natin, nasa kabilang linya na po o nasa linya na ng ating komunikasyon si Attorney Ricky P. Tumotorgo, law professor po ito ng Ateneo Dinaga University sa College of Law. So yan, magandang tanghali or marhay na pagkaudto po, Attorney Ricky. Welcome po sa aming program. Si Bombo Kier po ito ng Bombo Radio Naga. Bati muna kayo, Attorney, sa mga viewers and listeners po natin. Gandang araw po sa lahat ng ating mga viewers sa Bombo Radio Naga. Okay po. Eto, Attorney, umpisahan po natin yung atin pong tanungan. Bilang kayo po ay isang abogado and professor po dito sa Ateneo, paano nyo po, Attorney, titimbangin sa perspektibo ng constitutional law at administrative accountability yung bigat ng mga testimonya ni na Violeta Constantino and ni Ninita Camposano ukol sa bilyong pisong cash withdrawals, Attorney? Actually kasi, ang sabi nga nung dalawang dating land bank branch managers, unusual. Sa kanila, sabi nga ni si Violeta yata yun. Si Violeta Constantino yata yung nagsabi na 32 years na siya sa land bank. Noon lang siya naka-encounter ng ganun kalaking withdrawal. Kumbaga, tinanong pa nga siya ni Senadora Risa Hontiveros, bakit? Ano ba yung karaniwan o common na withdrawal na na-encounter nyo? 500,000 po. 500,000 na withdrawal. Kumbaga, imagine nyo, 500,000 pesos yung common, yung usual. Ay ito, sa loob ng isang araw, 125 million na pesos ha. Ang napaka-unusual doon, cash yun. Cash. Kumbaga, kasi ganito yan, sa ating mga viewers, ang gobyerno maraming pera. Pero halimbawa, ang DPWH may babayaran. Kung may babayaran ang DPWH na, halimbawa, caterer o kontraktor, i-issuehan ito ng cheque. So, ibig sabihin, cheque yung dinidisburse ng gobyerno, hindi cash. Kumbaga parang mayroong paper trail, di ba? Halimbawa, may babayaran, may ads ang gobyerno, ang DPWH sa Bombo, babayaran ba kayo ng cash? I-issuehan kayo ng cheque, di ba? So, ibig sabihin, ang gobyerno kapag di-disburse, galing sa kanilang pondo, cheque yan. Dito hindi. Ang ginawa ng Office of the Vice President at saka ng DepEd, cash talaga. Linagay sa duffel bags at parang simple lang, hindi nga linagay sa armored vehicle eh. 'Di ba? Dapat sana linagay sa armored vehicle, dinala sa opisina ng DepEd. Dinala sa opisina ng hindi. Dinaan doon sa backdoor, sa fire exit. Nakalagay sa duffel bags. Cash yun So, yun ang sinasabi ng dalawang dating land bank branch managers na unusual yun. Hindi nila na-encounter yung ganon. Kaya lang, ang tanong, dahil unusual siya, so sa tingin ba nila, bakit gino pa rin nila kahit unusual? Kasi, syempre, opisina ng gobyerno yon, Office of the Vice President at saka DepEd. Sino ba naman mag-iisip na illegal yon? Saka, wala namang karapatang magtanong ang bangko kung illegal yon. Yan na rin yung sinasabi ni Alan Cayetano na hindi naman ibig sabihin na unusual ay illegal. Tama yon. Hindi naman ibig sabihin na unusual ay illegal. Tama talaga yon. Kaya lang, sa atin kasi, kung impeachment kasi, sa ating mga viewers, hindi naman yan tinitingnan ang mga bagay na illegal. Hindi naman lahat ng bagay na legal ay moral. Halimbawa, ang sabong, legal yan kasi may permit. Ang STL nga, legal dahil may permit. Di ba? Small town lottery. Yung wedding, ginawang legal yan eh. O naging yung wedding naging high alay. O kaya naging STL nga. O so may permit na siya, naging legal na. Pero hindi ibig sabihin na legal na yan, moral yan.
Kahit ang ang mga nightclubs, yung mga beer houses sa Manila, may permit 'yan. Yung mga nightclubs, may permit, pero moral ba 'yan? Hindi. So, hindi naman ibig sabihin na hindi illegal ay moral. So halimbawa, tingnan nyo yung panahon ni Erap halimbawa, yung impeachment ni Erap. Ay di ba ang isang ginawa ni Erap doon, yung Malacanang ginawa niyang sugalan, nagmamadyong sila ng mga kaibigan niya. Sila Tese Kinureta, Nicky Cuseteng. Tapos nag-ano sila, nagiinuman hanggang madaling araw. Parang ginawa ng yung Malacanang. Ngayon, illegal ba yung ginawa ni Erap? Hindi. Hindi illegal 'yon. Pero immoral 'yon at saka hindi tama kasi presidente ka at Malacanang 'yan, tahanan ng Pangulo ng Pilipinas. So saan papasok 'yon? Betrayal of public trust. 'Di ba? So hindi naman sa impeachment, hindi naman kinakailangan na mga illegal yung ginawa mo para ma-impeach ka. Betrayal of public trust ay catch all phrase 'yan. Catch all phrase 'yan. Kaya halimbawa, yung ni Sara, yung confidential funds, sabihin pa natin na ang rule sa confidential funds ay pwede namang gumamit ng mga alias, Mary Grace Piatos. Pwedeng ganon. Pero pwede rin na mag-rent ka ng mga safe houses. Pero tingnan nyo naman, 500,000 isang safe house lang sa isang araw. Anong klaseng safe house yan? Diba? So, illegal ba yon? Hindi yun illegal. Kasi yon, pero tayo ng mamamayang Pilipino at saka yung mga senator judges ang mas maghusga. Tama pa ba yon? Sabihin mo pang hindi illegal yon, pero binitray mo yung public trust, may tiwala pa ba ang publiko sa isang official na gano'n? Di ba? So, pareho din. Isang official ng gobyerno, mahilig siya, maluho siya ang buhay niya. Kung saan-saan, nagpa-party, kung saan-saan. Tapos, may mga babaero, 'di ba? Babaero, may kabit, yung mga ganun. Sa atin, illegal ba 'yon? O sabihin na nating hindi. Pero sa atin sa mga Pilipino, betrayal of public trust 'yon, nawala ang tiwala namin sa iyo. 'Di ba 'yun ang ibig sabihin ng betrayal of public trust eh. Nawala ang tiwala sa iyo. So pag sinabi mong nawala ang tiwala, hindi ibig sabihin na illegal ang ginagawa mo. Kasi hindi naman kailangan laging illegal. Kasi kung sinabi na kasi nating illegal, ipuprove natin na illegal yung ginawa mo. Pwede namang hindi illegal yung mga ginawa. Pero nawala ang tiwala namin sa iyo. Yun na nga yung dapat na isipin ng mga senator judges. Hindi naman sila dapat naghahanap ng illegal. Kasi ang ground sa impeachment, hindi naman illegal acts. Betrayal of public trust. Ang betrayal of public trust ay malawak yan. Kahit ang ginawa mo bilang official, hindi, katulad nga kay Erap. Si Erap kasi may illegal, may hindi naman illegal, pero nasira yung tiwala ng tao. Imagine niyo, ginawa mong sabungan yung ginawa mong sugalan yung Malacanang, nawala yung tiwala ng tao, di ba? Yun yung ano. So dito ang pinag-uusapan natin, unusual, o doon pa lang malulula ka na. 125 million inubos mo in 11 days, illegal ba yon? Hindi yun illegal. Pero malulula ka sa ganun. 125 million inubos mo 11 days. Di ba? So ibig sabihin, itong mga senator judges dapat sa pag-judge nila, wag nilang tingnan lang yung illegal. Kasi sa Constitution naman, ang nakalagay doon, betrayal of public trust. Di ba? At hindi kailangang illegal yon. Kaya nga ang impeachment, hindi naman siya judicial proceedings eh. Sui generis. Ibig sabihin, kasi kung gusto nating maging istriktong masyado sa impeachment, ay dapat di ang impeachment ang humahawak na niyan, Korte Suprema. Di ba? Doon talagang matindi ang rules on evidence, matindi ang mga grounds. Dito hindi. Ang impeachment ay judicial at political. Bakit judicial? Judicial kasi sinusunod yung mga kahit papano ginagamit yung rules on evidence. Pero hindi strictly. Parang pantulong lang na maging orderly ang proceedings. Pero yun ang pagiging judicial doon. Pero political din ito. Bakit political? Kasi yung mga senator judges, politiko yan. Representative yan ng mamamayang Pilipino. At saka, parang jury yan eh. Opinyong publiko yan eh. Di ba? Kaya nga, kasi kung gusto natin na ang impeachment maging striktong judicial, di dapat magpa-file ka ng impeachment sa Korte Suprema. At ang magta-trial ng impeachment, Korte Suprema. Hindi nga eh. Ginawa siya. Saan ang gagaling ang impeachment? Saan ini-initiate? Sa
sa House of Representatives, mga kongresista yon, representative ng taong bayan. Sino yung impeachment court? Senate, na elected na naman ng taong bayan, na hindi naman kailangang lahat lawyers. Ang purpose talaga dito, parang yung loss of trust and confidence. Pag nawala na yung trust and confidence mo sa inelect na official, pwede na siyang i-impeach, tanggalin. Hindi kailangan masyadong mahigpit ang mga ebidensya, mahigpit ang mga procedures. Kaya nga makikita nyo, pilit binabalanse ni presiding judge Chis Escudero yung rules. May time na nire-relax niya, may time na nag-i-stricto siya. Bakit? Kasi nga impeachment yan. Hindi mo naman kinakailangan na parang hearing yan sa korte. Pero may time din na hindi rin pwedeng umalagwa na kung sino-sino lang pwedeng magsalita. Kasi paano magkakaroon ng order yung flow ng impeachment? Kahit naman yung mga land bank officials na yon, mga dating land bank officials nagsabi, wala namang nilabag na batas. Kasi ano ba naman ang gagawin ng bangko? Ang bangko ministerial 'yan. Pag may natanggap silang cheque ng office ng Vice President, ang nakatitingnan doon yung perma sa liko, yung perma sa cheque, i-compare yan doon sa file nila. Be-verify. Oo, pareho. O, di ba? Pareho. So, ibig sabihin, pangalawa, magtatanong ba ang land bank kung para saan ito? Magtatanong ba ang land bank, ano ba ito? Alam ba ito ng Vice President? Hindi ka naman magtatanong ng ganun. Di ba? Hindi yan trabaho ng land bank. Kaya nga, hindi natin masisisi yung land bank officials doon. Kung nag-release man sila ng ganong malaking amount, hindi naman kasi nila trabaho yun na mag-question ng ganun eh. Di ba? Unang-una, sa gobyerno ba, ano ba ang gobyerno? May pera kaya ang gobyerno na 125 million? Ay natural mayroon. O kaya doon pa lang, hindi mo pagdududahan na may 125 million. Vice President yon. So hindi ka rin magdududa. Office of the Vice President yun eh. Pero, sabi nga ng land bank officials, hindi naman sila magdududa doon, pero nagtataka lang sila, bakit ganito kalaking amount? Yun yung unusual na sinasabi. Pero kahit pa nga unusual yan, hindi mo pwedeng hindi i-release yung pundo na yan dahil matiteknical ka dyan pag hindi mo ni-release yan. Diba? So, sa tanong na illegal ba yung ginawa ng land bank, hindi nga eh. Anyway, malalaman natin yung illegal na part doon later. Hindi pa yan. Kasi ang prinob lang naman doon sa dalawang land bank managers, dating land bank branch managers, ang prinob lang naman doon na nag-withdraw nga ng ganun kalaking amount at napakadali nung naging pag-withdraw, linagay lang sa duffel bags, inilabas na. Yun lang. Kung para saan yun, nagamit nga ba yun sa tama? Na-liquidate nga ba ng tama yun? Doon na yan sa susunod na mga testigo. Papasok na kasi next week yung yung COA. Yung COA kasi, mayroong auditor na naka-assign lang sa mga confidential and intelligence funds. Mayroong silang auditor para lang doon. Dahil confidential intelligence funds yun, ipinatawag yung COA auditor para sa mga confidential funds. So, kung yung COA auditor, next week yan, 3 to 5, August 3 to 5. Tatanungin yung COA auditor, ano po ba ang allowed na mga gastusan galing sa confidential funds? So, yun, tatanong yun. Di sasabihin ganito, ganyan. Ano yung mga allowed, disallowed na gastos na considered as confidential funds? Pangalawa, paano po ba liniliquidate talaga ang confidential funds? Pwede po bang mga alias lang? Tatanungin dyan yung COA auditor ng tungkol sa confidential funds. So dyan, makikita na natin kung nasunod ba ang guidelines ng COA tungkol sa confidential funds. Susunod na naman ang mga testigo dyan, sunod ng testigo dyan, COA na naman yan, pero tungkol na doon sa bakit nyo dinisallow ang confidential funds. Kasi may mga disallowances na eh. Ano alimbawa yung disallowances? Yung mga perma na iisa lang ang makikita mo, iisa lang yung handwriting. Parang ginamit yung lahat ng daliri sa pag-liquidate eh. Pangalawa, yung gastos mo na safe house, 500,000, renta mo isang araw, disallowed din yun. Marami pa doon ng mga mga disallowed ang COA.
So tatanungin ang kuwa doon, bakit nyo dinisallow yan? Ibig sabihin kasi ng dinisallow, illegal yung paggastos, hindi tama, irregular. O doon napapasok yung tungkol sa illegal at irregular. Dito na. Pero doon kasi sa land bank, hindi mo pa makikita doon yung illegal. Hindi nila trabaho yung tingnan kung illegal yan. Dito sa susunod na mga testigo. Ano yan eh, step by step yan. Step by step. Opo, iyon. Very well said, attorney. And dito, attorney, sa assessment ninyo noong nakaraang Wednesday sa impeachment trial ni VP Sara, though hindi naman krinos-examine ng depensa si Constantino, ang krinos-examine ata nila si Camposano. Palagay nyo ba, attorney, nabutasan nila yung prosecution o hindi? Attorney Ricky. Kuri hindi naman kailangan talagang mag-cross-examine ng defense. Bakit ka naman magko-cross-examine? Ano naman ang sisirain mo sa testimonya ng mga branch managers ng land bank? 'Di ba? Ano lang naman 'yun factual factual. Oh, halimbawa, nag-encash ng cheque, magkano ang laman ng checking in-encash? Oh, saan linagay yung pera? Sinong nag-encash? Oh, wala namang doon Ano naman ang gagawin nila doon? Talagang ganun ang nangyari. Magkakaroon yan ng mga cross-examination na matindi dito na sa susunod. Kasi dito natitingnan yung mga illegalidad Yung mga illegal na ginawa ng OVP, yung mga hindi pagsunod sa COA rules, diyan na yan. Yung mga Mary Grace Piatos, diyan na yan sa susunod na. Pasok na tayo doon. Ano lang yon? Parang ano lang naman yung kasi yung sa branch managers ng land bank nag-withdraw ba talaga ng cheque, magkanong amount? Oh, yun. Maano ba yon? Kung ikaw ang nasa defense, anong gagawin mo doon? Totoo naman na nag-withdraw Wala ka na magagawa doon. Ano talaga yon? Factual yon. Sa katunayan nga, dapat hindi naman na pinagdebatehan yon. Napabilis sana ang impeachment trial kung inamin na lang yan ng defense. Di ba doon sa pre-trial conference, nag-aano doon, stipulation of facts. Sa stipulation of facts, kung inamin na nila yan, hindi na sana present yan kasi inamin na nila Kaya lang, hindi nila inaamin. So, pinipresent pa. Pinuprove pa. Anyway, abangan natin yung susunod na parte ng impeachment trial na ito tungkol sa confidential funds. Doon yung talagang matindi na dyan. Kasi yung mga tanong natin ng illegal, irregular, doon kasi sa pag-withdraw ng ganun kalaking amount, unusual lang. Pero yung illegal part, yung mga illegal na, irregular, na paggastos, pag-liquidate, ito na, susunod ng mga testigo yan. Okay po. Ano naman, attorney, yung thoughts nyo doon? Kasi umpisa pa lang nung trial nung Wednesday, si Representative De Lima pinatigil ni Senator Chis Escudero sa kanyang statement Ano po ang thoughts nyo doon, attorney? Okay lang ba yun o hindi, attorney? Ano kasi yun dapat hindi pinatigil ni Chis Escudero yon ng presiding judge. Ano kasi yon? Ang reason bakit niya pinatigil, yung statement kasi, yung mga sinasabi kasi ni Congresswoman De Lima, statement, conclusions of fact and law na. Kumbaga, ang rule kasi sa trial, kung magsasabi ng facts, kung magkikwento ng mga pangyayari, ng mga facts, ay ang testigo, hindi yung abogado. Kumbaga, ipipresent mo nga yung mga testigo mo para sila yung magsabi. Kasi hindi naman dapat ang abogado ang nagsasabi ng nalalaman niya. Kasi sa totoo, ang abogado wala namang nalalaman. Walang nalalaman sa kaso kasi hindi naman siya involved sa kaso, di ba? Abogado lang naman siya Ang nakakaalam ng buong pangyayari sa kaso, yung mga testigo. So, dapat yung abogado i-present niya yung testigo ang magkwento ng conclusion of fact. Nakuha natin. Kumbaga, ang magkikwento ng mga facts, yung testigo. I-guide lang, parang magbibigay ng mga tanong yung lawyer. Kahit nga yung lawyer, hindi siya pwedeng magbigay ng mga leading questions. Mag-o-object ang kalaban niyan, leading. Di ba? Kaya nga may, di ba, objection, leading. O kaya objection, misleading. Pero ibig sabihin nun, dapat ang lawyer, hindi siya ang nagsasabi ng mga facts, ng kwento. Ang pinapakwento niya, yung testigo.
ay doon kasi kay Senadora Laila de Lima, simula pa lang, may mga sinasabi na siya na conclusion of facts in law na. Dapat gagawin yon sa closing statement. Matapos magsalita yung mga testigo, pag nag-offer ka na ng evidence mo, saka mo yon sasabihin. Yun yung ano, yun yung sinabi ni presiding judge Chis Escudero. Sabi niya, honorable Madam Prosecutor, nagsasabi ka na ng mga conclusions of fact in law which is not allowed sa opening statement. So, nung una medyo okay pa yung sinasabi, pero nung huli medyo mga matitindi na yung mga sinasabi mo, kung parang conclusions of fact in law na yon. Hindi pwede kasi opening statement pa lang yon. Pwede yon, hayaan mo muna mag-present yung mga witnesses mo, mayroong part dyan na magbibigay ka na ng concluding statement mo. Yung concluding statement mo, pwede na yung conclusions of fact in law kasi mayroon ka ng pinakitang mga ebidensya at testigo. Di ba? Yun lang naman ang issue doon. Kaya lang, bakit ko sinabing pwede naman pinayagan na yun ni Chis Escudero as presiding judge? Why? Dahil nga ang impeachment ay sui generis. Hindi naman istrikto ang rules on evidence dyan. Di ba? Normal talaga yan na mayroong mga statement ng politika. Di ba? Normal yan. Hayaan mo na yan. Ganyan talaga yan. Kahit naman ang senator judges, political na ang mga statements. Eh. Tingnan niyo yung mga line of questioning ni Alan Cayetano, ni Pia Cayetano. Sa tingin mo ba tama rin yung ganong mga pagki-question ng mga senator judges? Hindi rin yun. Kaya lang, bakit nga ganon? Ay kasi nga impeachment yan eh. Siyempre yung mga senador may kinakampihan, may kampi kay Sara, may kontra. Kaya lumalabas. Bakit nagkakaganon? Kasi nga ang impeachment ay sui generis. Hindi siya purely judicial. Di ba? So, pwede naman yon na nirelax na lang ni Chis Escudero yung rules. Ibig sabihin, hinayaan na lang anyway, ano naman yan eh. Anyway, ano lang naman yun, opening statement. Saka, totoo naman na ang prosecution, siyempre, ganun talaga ang magiging laman ng opening statement. Kaya lang, totoo naman talaga, sa batas, bawal yon. Pero yun na nga, hindi mo naman kailangang strictly implement ang batas kasi hindi naman ito judicial proceeding. Impeachment ito eh. Pwede namang nag-relax ng rule. Makikita nyo, si Chis Escudero, as presiding judge, may time na nag-i-stricto, may time na nagre-relax. Diba? Diba? Ganun yun. Kaya nga makikita ka, may time pinapa-strike niya sa record. May time, hindi. Pinapayagan niya, hindi. Okay na yan, nandiyan na yan sa record eh. Diba? So ganun talaga. May leeway talaga ang presiding judge. May time na maghihigpit siya, may time na magluluwag. Ang tanong, yung bang ginawa ni Senadora Risa na mga statements, dapat ba nag-istrikto si Chis doon? Sa tingin ko, hindi. Ano yon? Ano talaga yon eh? Okay naman yon, opening statement lang naman yon. Saka, ano nga ito? Impeachment. Impeachment is both judicial and political. So yung ginawa ni Laila de Lima, political yon, political statement. Okay ba yon? Okay din yon. Kaya lang, siyempre, presiding judge si Chis eh. Kaya siya ang nasunod. Okay, opo. Yun. Eto, attorney, dahil wala na tayong gaanong oras, ano na lang, attorney, ang siguro maiiwan ninyong mensahe sa atin pong mga audience and listeners? Ano ba ang mahalagang punto or konsepto na dapat po nilang maintindihan dito sa impeachment trial na ito? Attorney Ricky. Ako, ang masasabi ko sa taong bayan, magkaroon tayo ng interest dito. Kasi, ano ito eh, kaya nga yan impeachment, ang may papel diyan na maghusga dalawa, yung senator judges at saka ang taong bayan. Kaya lang tayo syempre hindi kasama sa magbuboto. Pero tinatansya rin ng mga senator judges ang reaksyon ng publiko. Di ba? So dapat tayong sa publiko mag-express tayo ng ating sa ating saloobin. Para yung mga senator judges may consider nila yan. Kasi ang senator judges, representative yan ng taong bayan eh. Representative yan ng taong bayan. Inelect natin yan. So actually, yung mga senator judges na yan, senator judge yan na rin-represent tayo. Pero pag nagboto yung senator judges, ang boto nila in behalf sa atin.
So, yung mga senator judges, magagayda natin sa pagboto nila kung ikukonvict o i-acquit si Sara, tayo yung nag-participate. Mag-express tayo ng mga ano natin, nakikita na ano. Yan yun. Hindi bawal yon. Kasi nga impeachment yan. Political process yan. Political process yan. Ang hindi tayo pwedeng makialam sa strictly judicial, yun mga sa korte. Pero ito hindi. Sui generis ito. This is both political and judicial. So may karapatan tayong magbigay ng opinion, mag-discuss. Ultimately, ang magdi-decide dan yung senator judges. Makakatulong ang opinion natin, yung ating pag-express ng mga opinion sa pagboto ng mga senator judges. Kaya dapat participant tayo dito sa impeachment na ito.